At sa paggamit pa rin po natin ng locator, kailangan isa puso mo, gumahin mo, ipil mo. At tayo po yung bubuo ng magnetic field, yung ground. Tayo yung naka-ground, papunta po doon sa ating target sa pamamagitan po natin. Kailangan practice lamang kung paano ko po yung ginagawa. Pwede nyo ko tularin. So practice mo lang. Wala naman po agad nagsimulang marunong. Lahat po yun ay pinag-aaralan. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga ka-teach. At muli pa rin po, ito yung pinusuan ng ating pong ka-teach mula po sa probinsya ng Cebu. Ito po yung isang pares na long range locator, single antenna. At ito naman po yung aurameter. So mga kababayan, mga ka-teach, muli nyo pa rin po akong samahan sa pagbabahagi pa rin po demo kalaman na tinuturo po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. So mga kababayan, mga ka-teach, ito pong long range locator single antenna. Ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yung pa rin po yung ilulocate o ituturo po ng ating single antenna. Ganun na rin po itong aurameter. Bala-bala pa rin po ito. So nakadepende na po yan kung ano po yung bala na iyo pong hahanapin. So mga kababayan, mga ka-teach, ano po ba ang kahalagahan ng isang locator? Lalo na kapag tayo po ay papasok sa pagtitreasure. Pagkat ang long range locator single antenna, ito po yung may kakayanan na makapag-locate o yung makaamoy ng mga bagay na hindi po natin kayang hanapin. So magtuturo po ito kung ano po yung ating hinahanap, kung ano po yung bala na ating inilagay. So yun po yung kanyang hahanapin. So kahit po yan ay mababa, malalim, ay wala naman pong estimate na lalim ito pong ating 2 pirasong single antenna. Pagkat kung gaano man yung kalalim, yun po yung kakayanan na malulukit po ng ating 2 pirasong single antenna. So mga kababayan, mga ka-teach, meron po ako dito pambala. Ito po yung 18 carats ring na siya kung gagamitin bala dito po sa ating 2 pirasong single antenna. Kapag sabay mo po silang gagamitin, isa lamang ang iyong babalahan. So ito po yung aking ilulukit, mga kababayan. Ito po yung bracelet na 18 carats. So ito pa rin mga ka-teach, mga kababayan, muli pa rin po nire-request ng ating pong ka-teach na kung paano po ginagamit itong ating long range locator single antenna. Ano po yung mga pamamaraan, ano po yung mga dapat gawin. So una dyan mga ka-teach, mga kababayan, mahalaga, una, na dapat i-presko mo yung iyong kaisipan. Maganda yung iyong kalooban at hindi po mainit yung iyong ulo o nakipagtalo ka bago tapos gagamit ka ng locator. Pangalawa dyan mga ka-teach, mga kababayan, sa paggamit pa rin po ng ating locator, una, dapat itong handle, dapat hindi po siya nagwiwigil. Matining dapat yung pagkakaikot niya at hindi basta siya umiikot ay malubay na. Kahit naikot po yan, kailangan lagyan pa rin po natin ng WD-40 para mas maging maganda po yung pag-ikot niya. Kapag ginamit mo na po ang 2 pirasong single antenna, hinawakan mo na, dapat ito gitna ang palad. Gitna ang palad po yan at hindi na po yung luluag o higpit. Kailangan pagka ginamit mo na po, steady na po yung kanyang higpit. Tamang pisil, yan mga kababayan. At sa paggamit pa rin po natin ng locator, kailangan isa puso mo, gumahin mo, ipil mo. At tayo po yung bubuo ng magnetic field, yung ground. Tayo yung naka-ground, papunta po doon sa ating target, sa pamamagitan po natin. Kailangan yung puso po natin. Okay po yan. So sa pamamagitan pa rin po ng paghawak natin, kailangan practice lamang kung paano ko po yung ginagawa. Pwede nyo ko tularin. So practice mo lang. Wala naman po agad nagsimulang marunong. Lahat po yun ay pinag-aaralan. So sa pagtaas pa rin po, sikapin nyo mga ka-teach, mga kababayan. Pag itinaas mo, unang pagtataas nyan, yung pamantayan natin, kilikili, tamang taas, tungo na konti na.
Yeah, ganyan yung mga katis. Paggamit po natin ng locator. So, pwede nyo po yung gayahin. So, ito pa rin mga kababayan. Mga katis, kapag kasabay natin itira siya, dapat sabay po lagi na. Yan. Dapat huwag kakalimutan lagi pagpahid. Yan. Dapat sabay lagi. Pag itiras mo, tamang taas. At siyempre kalahati ang kawang. Yan, dito po yan sa ating guide. So, ganyan pa rin. So, pag itinaas, pundo. Pag pinunduhan mo sa taas, hihintay mo lang po yung paghila ng aura ng gold. So, ganyan dyan mga katis. Dapat lagi magsasabay po yung kanyang pagbaling. Yan, sanarin niyo po yan, kaliwat kanan. Ganyan po yan. So, ang tinuturo po niya, yung aura ng gold. Yung aura ng gold, yan po yung ilolocate o bala po natin yung gold. Kaya aura ng gold yung kanyang ilolocate. So, ganyan yan mga katis, mga kababayan. Doon pa rin po nagtuturo. Kahit po yun malalim, mababaw man yan, ay may kakayanan po yung ating locator na makapag-locate. O yung pinakalalim niya, walang estimate na lalim. Gaano man kalalim yung pagkakabaon niyan, ganun po yung lalim na kayang abutin ng ating locator. Ito po din ay pang long range. 1, 2, 3 kilometro ang kayang abutin po ng ating locator. Depende po yan sa lapit o layo ng pagkakabaon yan. So mga kabayan, kaya natin ito pa rin. Kaya practice lang. At ito po yung kagandahan mga kababayan, na kapag ating tinapatan, ito pong ating ilolocate, aura man yan ng gold. Pag na-cross po yan, ibig sabihin nasa sentro po tayo. Yan yung aura ng gold. So ito, malakas po ito. Kapag ginamit po natin ang locator, so yan, magkukross po agad dyan. So mga kababayan, mga katis, yan yung kagandahan na kapag dalawang pirasong singilantina, ito po ay maraming dala at loaded. Lahat madadala po nito. At muli pa rin po mga kababayan, mga katis, kapag isang pirasong singilantina, so sanayin nyo lang yung inyong kamayan o yung pulso, yung magnetic field. So doon pa rin po yung magtuturo. Yan, doon pa rin. Ito po yung kagandahan na kapag meron kang locator, meron kang aurameter, meron kang booklet, so kahit nag-iisa ka lamang, pumunta ka sa area mo, so hindi mo na kailangan magtanong kasi alam mo na yung ating booklet na nandun po yung Tagalog. Yan, nandun po yung marker, lahat po yan, kahit ano sulat ng mga Hapon, nandyan po yan. So naka-Tagalog po yan. So mga kababayan, mga katits, ito po yung pinusuan ng ating katits mula po sa Cebu. Yan, ito po yung long range locator, singilantina. So mga kababayan, yan, ganyan po yan. At ito pa rin po yung kanyang kasama. Ito po yung aurameter na kasama po sa ating pong dalawang pirasong singilantina. So ito pong aurameter ay napakahalaga. Tulad pa rin po ng aking mga ibinabahagi na kung gaano kahalaga yung pong ating dalawang pirasong singilantina, ay napakahalaga po nitong aurameter. Ang aurameter ay hindi naman siya pang malayuan, pang tutukan lamang yan, 50 meters. Yan, di lang po ginagamit yan. At lalo higit naman po pagka nalalukit na natin ng dalawang pirasong singilantina, alamin natin kung galo kalapad yung detection ng aura ng gold. At para pag nag-estimate tayo ng lalim, makukuha po natin yung gitnaan. So ito pong aurameter ay ginagamit yung pag nagsimula ka na rin maghukay hanggang sa umilalim. Dahil meron po mga pag naghukay tayo, may bigla ang mga giveaway na dinudukot. Yung nakapasok lang siya na konti, so dyan po yan, lalo na kung meron sa aura ng gold kadadaan din. So may biglaan po yan, kaya mahalaga po ang aurameter. Na kung meron man detection pa ilalim, pag ginagamit mo po ang aurameter hanggang sa umilalim ka, alam mo estimate. Halimbawa po ay 7 meters pailalim, nagsimula ka na sa ibabaw, ginagamit mo ng aurameter, alam mo na 7 meters yung lalim, ginagamit din natin ang aurameter, may biglang papaling sa kaliwat kanan man o sa anuman direction yan, meron po diyang nakasuksok na giveaway o yung nakalagay sa mga maliliit na jar, yung maliliit
o nasa isang grapon o sa isang lalagyan, nakasuksok po yan. Kaya mahalaga po yung arometer. Bago tayo makarating doon sa ilalim, alam na po natin yan. Dito pa rin, mahalaga pa rin po yung paggamit natin ng arometer. So patindig po yan una, gagamitin nyo pag lalo na pagkabago kay serya. Pakikiramdaman mo po yung galaw niya, yung bagsak niya. Pagka siya po ay bumagsak, susundan mo na po yan. Yan po yung ating arometer na ganyan po yan kapag yung pendulum niya. So pag tinapatan mo po yan, nagka-counterclockwise. Yan, pagka hindi po siya naka-steady, yan, counterclockwise pa yan, basta tatapatan po yan, hindi po yan nag-steady. Yan mga kababayan, mga katis, ganyan po yung ating arometer. At sa pag-estimate naman po ng lapad, pahiga, patindig, yan, ganyan po yan, patungo, so, patindig, patungo, ganyan po yung paggamit natin ng arometer. So muli po mga kababayan, mga katis, yung pong aking booklet na guide para sa ating pag-treasure o lalo na dun sa pagbasa natin ng marker na nakatatak sa bato. Yun po ay totally hindi ko binibinta. Binibigyan ko lamang po kayo ng copy kung gusto ninyo. Yun, shipping, bookbind, at pagpapaprint. Yun lang po yung mga gastos. So muli po mga kababayan, maraming salamat sa ating pong mga katis, sa lahat. Shout out po sa inyo lahat. At muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katits.